Kita niyo na mga kapatid. Okay, verse 1. Ready? Read. Paul, servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. Tayo po ay manalangin. Father, we thank you so much for the reading of your words. Well, bless us. Encourage us, your Father, na huwag kaming alis sa dakong ito na hindi pa namin taglay ang mga pagpapalang spiritual. Mangusap po kayo sa puso't isipan ng bawat isa. Lahat na ito aking dinadalangin. Pinapasalamatan sa matami sa pangalan ni Kristo Jesus, aming Diyos kabaligtas. Amen. So kaninang umaga, we discuss yung number 1, Paul being a servant of our Lord Jesus Christ. So nakita po natin yan. Prior to his salvation, siya po ay servant na. Servant in a wrong way. Okay? Kasi naglilingkod siya, akala kasi niya tama na yung kanyang paglilingkod. So, ngayon, we are going to discuss yung pangalawa. Called to be an apostle. Okay? Si Pablo po ay tinawag bilang apostol. Okay? Ngayon po, wala na pong tinawag na magiging apostol. Wala na. By the way, meron tayong bisita dyan. Tingnan natin ha. Bisita natin ay meron tayong dalawang bisita. Si J. Ace Enriquez. Saan si Jay? Yan. Tumayo ka, Jay. Yan. Okay. Si Jay. Ang pangalawa ay si Anthony Luisanes. Yan. Okay. Itong mga bata ito, nung araw, nag-send school kayo dito, di ba? Ayun. So, patuloy lang kayo mga iho ha, maglingkod sa Panginoon. Okay. So balikan natin yung ating binasa, Romans chapter 1. So nakalagay po dyan. So our lesson this afternoon, kaninang umaga is all about servant, Paul as a servant of our Lord Jesus Christ. So ngayong hapon, we are going to discuss Paul as a called to be an apostle. Called to be an apostle. So tayo po dito mga kapatid ay tinawag po tayo ng Panginoon. Unang-unang tawag natin sa Panginoon, tinawag din ng Panginoon to be saved. Okay? Niligtas tayo ng Panginoon, yun po yung unang tawag natin. Pangalawang tawag ng Panginoon, we are called to serve. Okay? Yung una, we are called to be saved. So ngayon naligtas ka na, ang pangalawang tawag sa iyo, you are called to serve. Kaya dapat tayo dito, we are all serving, di ba? Dapat tayo ay nagtatawag. Paano ba kayo tumawag ng tao? Ganito ha, pag tumawag yan ng tao. Si Juan, pag tumawag yan, ganito ang tawag niyan, hoy! O, hoy. Si hoy siya. Siguro sa kakapanood niya ng hoy, 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 kaya hoy. O, di ba? Yung iba naman, pag tumawag, psst, di ba? Sit-sit lang. O, Brother Terso yun eh. Psst, o, pambihira, no? Pambihira. Kaya, hindi ganoon. Yung iba naman ay pag tumawag ay ang tawag naman, pag tumawag yung iba ay by name. So tatawagin mo yung pangalan. Halimbawa lang, tinawag mo. Tatawagin mo si JC. JC, ayaw lumingon. Anong tawag mo sunod? Pogi. At lilingon si JC. Di ba? Yan. So pogi. Yan. Kasi alam niya na yung pogi ay, ang ibig sabihin ng pogi, presence of God inside. Di ba? Kaya pogi siya because there is God inside. Lilingon si Jesse ngayon. Di ba? Si God, pag tinawag niyo yun, hindi. Pag tinawag niyo kalbo, ayaw lang tumiyo niyan. Tawagin niya, Top Gun. Di ba? Top Gun. Tawag niyo sa kanya, Top Gun. O kaya, Hernan. Yan. So, ganun po yan, Kasi, ganyan, Nicolas Cage. Yung epekto yan, tsaka papanood niya ng artistahin kasi yung si Nicolas Cage, artista. Iba yung favorite niya, idol niya, tsaka papanood, yun ang side effect. Di ba? Yan side effect, Kasi kung ang kung ang pinapanood mo si Arnold Schwarzenegger, abay magaganon ka, di ba? Magaganon ka. Kung ang pinapanood mo ay mga mukbangers, may pagkakalagyan, talagang mukbangers rin. So dito mga kapatid, called. Paano ba tinawag ng Diyos? Nung dumating po ang Panginoon sa Kristo, tinawag niya yung mga alagad one by one. So di ba, naglalakad ang Panginoon. Tingnan niyo ha kung paano tinawag yung mga alagad. Matthew chapter 3 po tayo.
balikan po natin yung kasaysayan paano nagtatawag ang Panginoon. Hindi pala sa Mateo. Sa John. Chapter 3. Hindi rin to. Yung tinawag niya yung mga alagad niya, di ba? Okay, by the way. Okay na yun. Kaya tinawag niya yung mga alagad niya, one by one. Tinawag niya yun. Isa-isa. Yung sa, no, sa Matthew chapter 3, ito Matthew chapter 3, verse number verse number 13, ang Panginoon natin, napunta na siya doon. But prior to that, yung muna ang Panginoon, siya po ay nagtawag ng mga alagad. Okay? Tinawag niya yung mga alagad at yung mga alagad naman ay sumunod sa kanya. So dito tayo sa Romans, balikan natin yung Romans chapter 1. Si Paul, called, di ba? Called to be an apostle. Tinawag. So doon tayo mag-concentrate, tawag. Paano ba tayo tinawag? So yung una, di ba sabi natin, tinawag tayo to be saved. So kailan ka ba naligtas? That was the beginning of your journey. That was the beginning of your pagkatawag mo sa Panginoon na ikaw'y naligtas. So, dapat alam natin kailan natin tinanggap ang Panginoon, di ba? So, ako, alam ko kung kailan ko tinanggap ang Panginoon. All the 4 times akong tumanggap sa Panginoon. Una kong tanggap is 1988. That was December of 1988. Oh, may nag-preach. Si Jimmy Swaggart. Siguro December 24, 25 yon. Nag-preach si Jimmy Swaggart. Oh, ang preaching niya is all about Christmas or Christ Mass. So, nakinig ako doon. So, doon sa television, sabi niya, if you want to accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior, you'll kneel down in front of the television and then touch the screen and follow the sinner's prayer. So, yun po yung una kong encounter about salvation. Pagkatapos noon, second encounter ko, ay mayroong nagaya sa akin. Di ba? May nagaya sa akin sa Bible study. Sumama ko doon. Pangatlong ko, Bible study ulit. Yung pang-apat, yung nadaanan ako, I'm going to the cathedral kasi nga sakristan ako nung araw sakristan ng tiyuin ko. Walang pamasahe. Ibig sabihin, nasa kilometer 3 yung aking lugar. Naglalakad na ako. Ngayon, nadaanan ako ng tricycle. Yung mga Baptist noon na nagsisimba sa Surigao. Mga Tubaon family. Classmate ko yung tumawag sa akin. Charles, saan lakad mo? Sabi ko, punta ako sa cathedral. Ako'y magsisimba. Gusto mo, sumabay ka na sa amin. Siyempre, naglalakad ka na. 1 kilometro ang lakad mo. Di masakit-sakit na yung paa mo, di ba? Makasakay na nga. Di sumakay ko. Siyempre, sila po ay iba yung way nila. Diretso sa simbahan ng Baptist. So, yun po yun. Doon ako napakinig ng salita ng Diyos for the first time. Okay? So, tumanggap ako for the 4th time. So, first time, nakatin ako ng Baptist Church. So, yun po yan. Okay? So, that was the beginning of your journey. Ngayon, after that, anak ka na ng Diyos, you are called. Si Pablo dito, called to be an apostle. So, ano ngayon klaseng panawagan ng Diyos meron ka? Sa paglilingkod mga kapatid, meron dapat calling yan. Para bang ganito? I cannot dictate you what course you are going to take and what job you are going to take. Hindi ko kayo madiktahan. At hindi ko rin kayo madiktahan sino yung babaeng liligawan ninyo. No. Kagaya noon, ay sinabihan ako, Brad, ito si sister, okay yan. Ayaw pala niya na ganoon. Ang gusto niya, yung umating sa church na 5 ng anak. Ayaw niya ng dalaga. Gusto niya yung 5. Sabi ko, ano bang nakikita mo doon sa babae na yon? Nilayasan na ng mister.
O, di ba? 1 month after nanganak yung babae, nilayasan ng mister, sumama sa ibang babae. Tapos ngayon, nandoon ka sa bahay ng babae. Sabi niya, mahal ko yung babae, pastor. Sabi ko, hindi ko talaga maintindihan yun 5 yung anak, papakainin mo, magtatrabaho ka. Ano ba yan? Galit yung mga magulang, galit yung mga kapatid sa kanya, pero mahal niya yung babae. Noong kinausap ko siya, ano ba nakita mo doon? Mahal ko yan, pastor Oh. Sabi ko, sigurado ka? Oo. Sige. Para ko magawa sa'yo. Total, ikaw naman na makisama doon. So, ibig sabihin, you cannot dictate the heart of a person. Di ba? You cannot. Kaya tayo bilang mga Baptist, sa Baptist acronym natin, merong letter I dyan, di ba? B, A, P, T, I. So, yun po yung sinasabing individual soul liberty. Ibig sabihin, may kalayaan kayo. Malaya ho kayo. But your liberty ends when my liberty begins. You can shout outside because this is a free country. Sumigaw ka dyan. Pero pag yung tao na kapitbahay mo, nagalit na sa'yo dahil maingay ka, that is the end of your liberty. O, di ba? Yun po yan. Magmura ka ng tao. Murahin mo yung presidente, bantaan mo yan. Pero your liberty ends when that person will go to the authorities. Ganun po yan. Malaya kang sumigaw kahit sa kalsada. Di ba? Makikita mo dyan. Kahapon, nakita ko na sa araw. Kita ko dyan. Siguro, baliw-baliw, di ba? Maghubad-hubad din sa kalsada. Maglalakad-lakad dyan. Kailan naman ako tumingin kasi baka kako, kilala ko, baka taga-church member na yun di ba? Sipin niyo yan. So, malaya po kayo. Malaya tayo. Malaya kayo saan nyo pwede magkagal. Malaya kayo kung saan nyo gastusin ang pera nyo. Malaya kayo pumili ng mga tao. Halimbawa, gusto nyo yung ibudots-budots lang kayo. Kita mo yung Senado natin, sasayaw-sayaw lang ng gano'n, binoto na ng tao. Sikat lang, nag-number 1 pa. Yun ang gusto ng tao Kaya meron church in order to educate you. Ano ba yun? Kilala nyo ba yung tao na yon? Ano ba track record noon? Marunong ba yun? Hindi yung pagkaboto mo doon sa Senado, matulog-tulog lang, tsaka absinos. Wala namang batas na ipabasa. Walang ganoon. Kaya kita mo yung mga senador, binoto nila. Makikita mo lang uli yun after 6 years, re-election. Nakita nyo may mga ganoon? Senador pala ito. Kita mo? Walang ginawa Malalaman mo lang na yan pala yung senador pagkatapos after 6 years, re-elect. Ano bang ginawa ng tao niya, ng mamang yan? So yun po yan, Kaya merong church in order for you to educate kayo. But, if you don't like that education, you can pursue what you want. Minsan, nagbibiro na nga ako. Sige, boto nyo yung mga walang kwenta. Iboto nyo yung mga magugulo para mapabilis yung pagdating ng Panginoon. Di ba? Kasi pag magboto ka ng Kristiyano, halimbawa, iboto mo sa Hanajoy, na congressman ng Arienda, matino yun. Ititino yung kanyang pamamalakad. Lalong tumagal yung pagbalik ng Panginoon. Pero kung mga loko-loko yung mga nandoon, mabilis. Di ba? Ito ngayon, kapatid, si Pablo tinawag, di ba? Kanina nabanggit na natin, ang ganda ng panawagan ni Pablo. Acts chapter 8, basahin po natin. Nabanggit ko na ito kanina mga umaga, mga kapatid. Tinawag po ang Pablo, chapter 9, Chapter 9, verse number 4. And he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, di ba? Isipin mo, ikaw ay tatawagin ng Diyos. Sino ba yan? Tumatawag sa akin. Di ba pag kayo ay nasa train, may tumawag sa inyo, di ba? Lilingon-lingon ka, tatawag ko. Pag mayroong tumunog na cellphone, akala mo ikaw ang tinatawagan, talagang hahanapin mo yung cellphone mo. Yun. So, yun po yung tawag. Pero ito, tinawag po ito mula sa langit. Di ba? A voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? Itong Pablo, meron ng pagkakilala, meron ng pagkakalam that someone who is calling him is not an ordinary person, but this is a supernatural person. This is our Lord Jesus Christ. O, diba? Kaya ang address niya kagad,
Who art thou, Lord? O, napakilala ang Panginoon. Ang ganda ng pagkatawag niya. Panginoon mismo nagpakilala sa kanya, I am Jesus. Di ba? Kung ngayon halimbawa tawagin kayo, naglakad kayo dyan, nagpayong kayo, pagkatapos bilang, Jesse, sino yan? Sino yan? Sino yan? Multo yata yun di ba? Magugulantang ka. Pero ito, na-recognize ni Paul na tinawag siya. Okay? So, harinawa, yung tawag natin, ma-recognize yung sarili ninyo, paano ka ba tinawag ng Diyos? Una, tinawag ka na magiging part of the family. Sige nga. Meron tayong tinatawag na peer pressure. Siguro si Hannah Joy, naisip niya, bakit kasi si Terso ang nagiging tatay ko? Bilyar nga, mahirap naman. Pwede siya. Diba? Di ba pwede si Manny? Diba? Apelido lang Pero, yan lang ay yung tinatawag na peer pressure, yung pagka nandoon ka na sa mga, mula mula 10 years old hanggang mga 15, 14. Pag malampasan mo naman yan, papasok na tinatawag na understanding. Kasi nung ako po high school, elementary, yun din yun Sabi ko, bakit kaya? Sa lawak-lawak ng mundo, ba't kaya? Ang tanong ko, ba't kaya nilagay ako ng Diyos dito sa Mindanao? Ay, ayaw kong lugar na yun Bakit kaya yung tatay ko at nanay ko, ayaw ko yan na maging nanay-tatay Nakuha niyo yun? There will be a time, because of pressure, you don't want. If you have a choice, tingnan nyo pagkabuntis, kung bago ka ibuntis, merong choice. Sige nga, if you have the freedom, before your existence here on earth, pipiliin mo maging Pilipino? No. Ako, pipiliin ko nandito sa Pilipinas? Hindi. Siyempre, gusto ko yung medyo malamig na lugar para hindi ka na mag-aircon. Nakuha nyo, dito, kailangan mo ng aircon. Mainit na lugar Ngayon, kung gusto mo talaga ng malamig na malamig, doon ka sa North Pole. Malamig talaga doon. Kasama mo, mga penguin. Ayos na yun. Talagang ayaw mo. Kung gusto mo naman ng lahat ng blessing, di ba? Yung magpa-hospital ka, libre. Magpa-aral ka, libre. Wala kang trabaho, sinasahuran ka ng gobyerno. Ay, doon ka sa Iceland. Sipin mo, yung mga tao doon. Doon ka magtataka sa bansang yun. Walang araw, ang lalaki ng kamatis nila. Sa Pilipinas, sagrado sa araw. Yung kamatis, parang alateris. Di ba? Ang late yun po yan, di ba? So ito mga baded. Sa Biblia, may iba't ibang klaseng panawagan. Okay, ano to? Si Isaiah nung siya po ay tinawag ng Diyos. Di ba? Dito yun. Dito tayo sa kinds of calling. Calling, di ba? Ng mga lingkod ng Diyos. Isaiah chapter 1. Isaiah chapter 6 pala. Isaiah chapter 6. Tinawag. And I hear the voice of the Lord. Narinig niya. So tayo, hindi natin narinig. Ang narinig natin yung tao na nag-share sa atin ng salita ng Diyos. Amen mga kapatid? Wala pong diretso walang direct. So ito ngayon si Isaiah, sabi doon, also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? Sino ba ang aking ipapadala? Pag kayo ba'y nakapakinig sa boses ng Diyos, sabihin, oy, Terso, pag ka pumunta ng Bicol, doon ka pumunta sa Leyte. Pupuntahan mo yung Brad? Siyempre, puntahan mo. Pero malayo-layo na yun, huwag mo na motorin. Leyte na yun Yung Bicol, pwede pa. Ako sa isip ko, iniisip ko lagi, kaya ko pang motorin yan, pero hindi na. Kasi hindi na kaya. Pero kaya pa. So ano pa dito mga kapatid? Ang sabi dyan, and who will go for us? Then said I, sumagot itong si Isaiah. Sabi ni Isaiah, here am I, send me. Kung kayo ba ay nakapakinig ng tawag ng Diyos, pwede mo bang sabihin, Panginoon,
Nako, gusto mo ako mag-choir? Mag-choir po ako. Gusto mo ako mag-aral ng Bible School? Mag-Bible School po ako. Gusto mo ako gawing misyonaryo? Mag-mission po ako. Gusto mo akong gawing preacher? Mag-preacher po ako. Kasi hindi naman lahat ng tao maging pastor. Kaya nga kung titingnan mo yung Ephesians chapter 4, and God gave some. Oh. Di ba nakalagay doon? Basahin nyo. Ephesians chapter 4. Oh. Verse number 11. And He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors. Oh, and some pastors, diba? And teachers. Oh, sipin mo, ibinigay yan. Some ang ginamit doon, some. Hindi pwedeng all. Kung lahat tayo dito maging pastor. Oh, ang gulo ng buhay natin. Isipin mo, kung lahat ng Pilipino, presidente, sino maging senador? Oh. Isipin mo, lahat ng Pilipino, puro farmer, walang mangingisda. Ano gawin natin? Bigyan ko kayo ng example sa countryside, ha? Sa Surigao, ang daming isda. Magdala ka lang ng plastic bag at 20 pesos. Sabihin mo lang doon, pabili ng ng isda, 20 pesos. Lalagyan mo. Kukunin yung lalagyan mo. Sasalukan kanila. Puno yung plastic mo. Di ba? Plastic, puno yan. Puno yan. Pupunuin talaga yan. Oh. Ganon. Yung iba, ito ang kahirapan ng tao. Sila puro isda. Walang kanin. Kaya sila nagtatrabaho ng huhuli ng isda para pag naibenta nila yon, bibili sila ng bigas. Nakuha niyo mga kapatid? Bibili sila ng bigas. Yung farmer naman, sagrado sa bigas. Sige, kainin mo yung bigas mo. Wala eh. So, anong gagawin mo sa bigas? Umaga, lugaw. Tanghali, biniko muna. Sinuhuman mo. O, di ba? O, sa gabi, anong gagawin mo? Aros kaldo eh. Lugaw, aros kaldo. Pariyahan yun eh. O. Hindi, ang point doon, bad, walang halok. Kasi nga, farmer ka, di ba? Yun po yan. Kaya, ang Diyos, tinawag niya yung mga tao, may kanya-kanyang kapanawagan. Ikaw ay, ang inilagay ng Diyos, marunong ka manghuli ng isda. Yung iba naman, marunong ka magtanim. Kasi may mga tao talaga hindi marunong magtanim. Nakuha nyo? Oh. Sa bahay, kaya nagpaputol kay Bart ng mangga dyan, yung may bunga. Kasi nga, minarkot ko. Isipin mo yung may bunga na, minarkot ko. Nag-eksperimento ako na mabuhayan. Ayun, laglag lahat yung bunga. Laglag lahat eh. At saka, minarkot ko siya, maniwala kayo, pinatabas ko kay Bart, tanghaling tapat. At nilagay ko tanghaling tapat para ma-prove ko na meron akong green thumb na sabi nila. Oh, nilagay ko yan, kinabit ko yan. Wala, patay. Hindi patay, laglag. Pero mabubuhay yun. Oh. Isipin nyo, alam ko naman yung law na hindi obrang mag-grab ka ng tanghali. Kasi mag-grab ka gabi para magkaroon siya ng kondisyon kinabukasan. Para ba magtanim ka? Halimbawa lang, ikaw ay fisherman. Bumili ka ng fingerlings. Fingerlings, ha? Pagkabili mo, binili mo sa halimbawa sa Laguna o sa Cavite o doon sa Pampanga o kaya doon sa Pangasinan, binahi dito ng lalabob. Pagod yun, stress yun sa kakaano. Pagdating, bigla mong binuho sa tubig. Patay lahat yun. Patay yun eh. Kinakailangan noon, yung plastic niya, ipalutang mo lang sa dyan ng 2 oras. Para yung temperature niya, nakapag-relax siya doon. Di ba, mainit na sila, pagod na. Subukan mo, pagod ko sa labas. Uhaw na uhaw ka. Tapos uminom ka ng yung tawag doon, yung nagigilong tubig. Oh, yung bata nagbibisikleta doon sa oval. Pawis na pawis siya. Sabi ko, boy, wag mo inumin yung bottled water na may yelo. Hindi. Uhaw na ako, sir eh. Ininom niya. Alam yung bata, tumba. Tumba yung bata, pak. Di buhat-buhat ko. Sabi ko, tapikin yung likod. Tuloy-tuloy yung tubig. Sabi ko, yun ang sinasabi ko sa inyo.
na pagod kayo, yung uhaw nyo, wag nyong, kasi hindi mabasa ng katawan mo yan. Mainit yung katawan mo, temperatura mo, di ba? Pagkatapos lalagyan mo siya ng yung ulap nga sa ulap nga cold front, hot front, di ba? Magsalubong yan, anong meron? Science yan. Tikidlat yan, di ba? Ganun po yan. Science yan. So ito ngayon si Isaiah, mga batid, tinawag siya. Anong nangyari kay Isaiah? Sa chapter 20, Isaiah chapter 20. Isaiah chapter 20. Isaiah 20. Gusto niyo ba si Isaiah kung paano siya tinawag ng Panginoon? Gusto niyo malaman? Kung paano tinawag si Isaiah? Basahin natin. In the year, verse 1. Sige. In the year that Tartan, siguro si kapatid ko ni Tarzan. Tartan came unto Asdod. When Sargon, the king of Syria, sent him and fought against Asdod and took it. At the same time, spake the Lord by Isaiah. So nangusap na si Isaiah, tinawag na siya. Kasi sabi ni Isaiah, here am I, Lord, send me. Tinawag siya the second time. Di ba? Ito na sabi ni ng Panginoon. Go and loose thy sackcloth from off thy loins. So ngayon, si Isaiah ay meron siyang, ano ba sackcloth sa Tagalog? Ang sackcloth ng Tagalog? Purong ba yun? Yan, di ba? Gano'n ka, lalagay ka, di ba? Pag nagluluksa ka di ba, saklot? Tinanggal niyo yun. Ano ba sunod? And put off thy shoes, sanggalin mo yung sapatos mo. Abay, napunta ko doon sa Adidas. Sa highway, expressway, pagpasok ko, mahirap pala yung mukhang mayaman ka, Alam mo bakit pag mukhang mayaman ka? Sinalubong ka agad ako, sir, sir, may 50% kami. Bagay na jacket sa'yo. Mura lang, sir. Sunod din naman si Bong Akala, Ito, sir, 50% off. 37,000. Sabi ko, salbahe. Jacket. Sipin mo, jacket. 37,000. Sabi ko, mura pala, Pagsamahan mo na lang. Tapos, kung ayaw mo yan, sir, meron pa 50%. Ika, sir, dito tayo. Pinakita niya, 17,800. Sabi ko, grabe mga jacket dito, Adidas. Kaya biniro ko si Joshua. Joshua, pag ang sapatos mo Adidas, pantalon mo Adidas, ang t-shirt mo Adidas, ang mukha mo maging Judas. Biniro ko na yung anak ko. So ito po yan, mga batid. Put off thy shoes from off thy foot, and he did so. Anong nangyari sa kanya? Kita nyo? Walking naked. Hubad. And barefoot. Gusto nyo? Pag tinawag kayo ng Diyos, mag-preach kayo na kaganyan. Kaya mo yung God. Mangaral ka. Malapit sabi ng Biblia. Hubad ka. Tapos sabihin ng Panginoon, huwag kang mag-underwear. Naked, kaya mo yan? Tawagin ka na ganyan, kaya nyo? Sinong kaya rito? At least may kasama na si Isaiah. Kaya nga tinawag na Isaiah Isa lang talaga siya. Di ba? Nag-iisa lang. Isipin mo yung tawag sa kanya, walking naked and barefoot. Ano to, isang linggo? Hindi ho. Tingnan nyo. And the Lord said, like as my servant Isaiah that walked naked and barefoot 3 years. Yung 3 days siguro, kaya ko yan. Tapos makita nyo, pastor yan. Ang kulit siguro, Nakuha niyo, mga kapatid? 3 years, Isaiah, walk naked. Nangangaral siya ng salita ng Diyos. Therefore, 3 years, for a sign and wonder upon Egypt and upon Ethiopia. So, ginamit siyang object lesson na itong nangyari kay Isaiah, mangyayari sa inyo. Huhubaran kayo ng kayamanan. Huhubaran kayo. Yun po yan. Kaya nangyari po dito, so the verse number 4,
So shall the king of Assyria led away the Egyptians prisoner and Ethiopians captives, young and old, naked and barefoot, even with their buttocks, uncovered to the shame of Egypt. Oh, di ba? So, and they shall be afraid and ashamed of Ethiopia, their expectation, and Egypt, their glory. Kasi nung araw talaga, yung Egypt, gustong-gustong puntahan ng tao yan. The glory of Egypt. Hanggang ngayon na, makita mo, pyramids of Egypt. By the way, hindi po ang Egypt ang maraming pyramid, ha? Baka nasa isip nyo, ang Egypt ang maraming pyramid. Wala po. Hindi po Egypt. Nakalimutan ko anong bansa yon. Pero hindi Egypt. So ano po ang batid? Ngayon, si Isaiah, nag-iisa lang yun. Yun yung calling niya. So dito tayo, pag nangaral tayo, hindi pwedeng mangaral tayong nakatsinilas. Hindi tayo pwedeng mangaral na naka-underwear lang. Sasabihin, baliw-baliw ka. Nakuha nyo? Si Isaiah, yun yung calling niya. Nakuha nyo, kapatid? Kaya karamitan ng mga ngaral ngayon, ito, may mga damit. Oh. Niragaluhan ako ng damit. O, pastor, para pag mangaral ka, o, di, may ano ka, masuot ka ng damit. O. So, yun po yun. Okay? Ezekiel. Anong tawag kay Ezekiel? Kinds of ano? Ito yung ano ha? Kumuha lang tayo ng different kinds of ano, paano sila tinawag ng Panginoon. Ito kay Ezekiel. 24. Ezekiel 24. Verse 16, ano sabi diyan? And the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, behold, I'll take away from thee the desire of thine eyes with stroke. Yet neither shalt thou mourn nor weep, neither shalt thy tears run down. Ang hirap naman ito. Di ba? Kukunin yung desire mo na tumawa, yung desire mo umiyak, kukunin sa'yo. Ibig sabihin, nagtatawanan sila, huwag kang tumawa. Nag-iyakan sila, huwag silang, huwag kang umiyak. Kaya ninyo yan? Ha? Forbear to cry, huwag kang umiyak. Make no mourning for the dead. Pag may namatay, huwag ka talaga. Buti, hindi sinabi ng Panginoon, pag may patay, tumawa ka. Grabing gulo nito, di ba? Tawanan mo yung ano. Ano ba? Bind the tire of thine head upon thee, and put off thy shoes upon thy feet, and cover not thy lips, and eat not the bread of men. Huwag kang kumain ng pagkain ng mga tao. Ay, okay lang yun. Pero hindi sinabi dito, ang kainin mo, ipagkain ng hayop. Wala naman eh. O, di ba? Mahirap yun. So I speak unto the people in the morning, and at the even my wife died. Sipin mo, nangaral itong si Ezekiel, pinagabihan, patay yung misas niya, and I did in the morning as I was commanded. And the people said unto me, Wilt thou not tell us what these things are to us, that thou doest? Ibig sabihin, sinabihan na si Ezekiel, wag ka, pag kami patay, wag kang iyak. Ang kinuha ng Diyos, misis niya. Ang hirap naman yata noon, misis niya, hindi niya pwedeng iyakan. O, di ba? Kaya mga tao, nagtatanong yung mga tao, ano ba to, Ezekiel? O, Pastor Ezekiel, ano na nangyari? Ba't hindi mo iniyakan yung misis mo? Kasi normal naman dapat, di ba? Pag may patay, iiyakan mo, pero hindi. O, kasi yun ang sabi ng Panginoon, yun. Doon sabihin, forbear to cry, nor to make mourning for the dead. Hindi naman, kung sinabi ng Panginoon na yung misis mong kukunin ko, siguro magreklamo si Ezekiel. Hindi. Nangaral siya ng umaga, pag-uwi niya, yun, misis na niya. May kanya-kanyang panawagan ng Diyos, mga kapatid. The best thing, tingnan nyo ha, yung Old Testament, pumasok tayo sa New Testament time, yung calling ng Panginoon, it's always by grace. For by grace are you saved. Sa biyaya ng Diyos. Kaya kung tayo nagpatuloy dito, sa biyaya ng Panginoon yan. Kung kayo nagpapatuloy sa pagbibigay mo sa giving mo, nagpapatuloy ka ng soul winning, nagpapatuloy ka na paggamit sa Diyos, it's only by the grace of God. Amen, Mama Dad?
Yan po yan. Okay, balikan natin si Paul as I close. Close. Romans 1. Sabi doon, called to be an apostle. Tinawag siya para maging apostol. Di ba? Nakuha natin kanina dito na ang Diyos ay naglagay ng mga pastor, apostol, evangelista at mga guro. So si Pablo, hindi po siya pastor, siya po'y apostolis. Di ba? So hindi kayo pwede, hindi ibig sabihin, nagtapos ka ng Bible school, nag-aral ka ng Bible school, ay magiging pastor ka. No, you can be a minister inside the church. Kaya nilagay ka ng Panginoon sa church to be part of the spiritual family. Ibig sabihin nito, tingnan nyo ha, para maintindihan nyo. Sabi sa Ephesians 5:25, Christ is the head of the church. The church is the body of Christ. Di ba? Yun. Ito, katawan ko ito. Ito yung ulo. Di ba? So, object lesson tayo. Itong ulo na to represent our Lord Jesus Christ. Di ba? Ibig sabihin, yung ulo, siya po yung magkakamand lahat. Sinong inutosan niya? Inuutosan niya yung respiratory system. Inutosan niya yung digestive system. Oy, giling ka dyan. Gilingin mo yung kinain. Diba? Lahat ng sistema na meron sa katawan, kontrolado ng brain. The moment ayaw na ng brain mag-command, anong mangyayari? Anong mangyayari? Magkaroon ng malfunction. Di ba? So, itong katawan na ito, kamay, paa, o di ba? Part na yan, lahat po yan may function. Huwag mong sabihin, ay sa church na ito, ano lang ako, kalingkingan lang ako. Pero kasabihan nga, sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Kaya wag mong sabihin, wala ho akong party. Di ba? Wag mong sabihin, saan ba yun? Romans chapter 12. 12 tayo. Verse number 4. For us we have many members in one body. And all members have not the same office. Gusto nyo ba lahat kayo ay bibig? Kaya nga sa katawan, nag-aaway-away yung katawan eh. Alam nyo ba ba't nag-away-away? Sabi ng mata, pambihira si bibig. Ako nakakita, hindi ko nalasahan. Sabi naman ni kamay, ako nga ang kumuha eh. Hindi ko rin nalasahan eh. Sabi ng paa, huwag ka magsalita ng ganyan. Ako ang naglakad Humakbang ako para maano mo. Sabi naman ni bibig, salbahe kayo, binubuli niyo ako. Hindi, natikman ko nga, hindi naman ako nabusog. Kaya sila nagwilga, huwag nating pakainin si Tiyan. Ang pambihira, no? Huwag nating busogin si Tiyan. Hindi sila kumain, hindi gumalaw si kamay, nakita ni mata, yung pagkain, ang sarap-sarap, ayaw niya, wala. Nung kinapunan, sabi ni mata, kamay, pinapansin mo ba? Meron eh. Bakit? Sabi ni mata, parang lumalabo yung paningin ko. Sabi ni kamay, ako nga, nanginginig nga eh. Sabi ni pa, yung tuhod ko, nanginginig din eh. So, ibig sabihin, when the parts of the body are not functioning well, there will be a problem. Okay? Kaya sa church, huwag niyong sabihin, wala naman akong ministry dito. Meron kang ministry. Ang dami niyong involvement sa ministry. Yung giving, ministry na yan. Tingnan nyo ha. So lahat ng membro dapat mayroong ministry of giving. Ano ba yun? Everybody are contributors. You contribute something. Tingnan nyo sa pamilya nyo. The moment you don't contribute, bawa, si Terso lang. Ang tawag doon, si Terso lang ang magtrabaho. Si Terso din magsasaing. Siya din yung magluluto. Siya din yung maghahain sa lamisa. Siya rin yung magliligpit. At siya rin yung maghuhugas sa mga pinggan. Sa palagay nyo, masaya yung taong yun?
Ha? Kakaibla rin yan. Tama ako, di ba? Kakaibla rin yan. Hahanapin yung misis niya. O, pag nasigawan yung misis, hahanapin yung anak. O, buti, umalis na si Rinso, di ba? So, ibig sabihin, in the body, sa isang katawan, pagka hindi nag-function yung isa, mayroong problema. Okay? The same with the body. Kita nyo, ha? Kung kayo ang tatanungin ko, lahat ba ng parte ng katawan nyo mahalaga? Mahalaga. Ano ang pwede nyong matanggal sa katawan nyo? Ha? Appendix lang, ikaw wala na, no? O wala na yan. Ito, pareha classmate na kami. Sabi ng mga doktor, walang kwentang bahagi ng katawan, appendix. Merong kwenta yan. Kasi nung araw, ang pinapakain ng Diyos ay yung mga fruits and vegetables. Yung tao, nasanay na sa mga mga karne. Kasi yung part ng ng appendix natin dito, bakterya yan mag-release yung bakterya para tunawin niya. Hindi na yan tutunawin yung yung tawag doon, yung karne, hindi na kinakailangan ng bakterya na yan Hindi na kinalusawin yan. Ang kailangan dyan, acid. So, yun. Kasi kung tatanungin ko kayo, alin ang mahalaga ang tatanggalin sa inyo? Mata or pandinig? Wala kang pandinig, may mata ka. Or may mata ka, hindi ka naman makarinig. Anong gusto mo doon? Mata or tainga? Wala, no? Ikaw, JC, anong gusto mo? Wala din. Walang mag-volunteer. Kaya mahalaga nga yung parte ng katawan natin. Nakuha niyo mabutin? So, hindi na po pwedeng may kamay ka, may kamay ka, yung isa ay putol. Hindi rin yun. May dalawang paa ka, putol din yung isa. Hindi rin yun. Hindi maganda. Ayaw rin ninyo na sobra yung inyong parte ng katawan. Halimbawa, dalawa ilong mo, isa rito, isa sa likod. Ayaw mo rin yun. Di ba? Tapos, tatlo ang mata mo. Mayroong isa rito. Pambira. Ang pangit noon, di ba? So, ginawa ng Diyos yan. Kaya nga, creation tayo ng Panginoon, created in the image of God. Kaya nga tayo dito, sabi naman ng salatan, ye are fearfully and wonderfully made. Yun. Period. So, ito na mga kapatid. Having been gifts, nakalagay dyan, verse 6, di ba? Differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy, according to the proportion of your faith. Next verse. 7. Or ministry. Huwag na nating tangkain yung prophecy, tapos na yung mga prophecy. Dito tayo sa ministry. Let us wait on ministering, or he that teacheth on teaching. Doon na lang tayo mag-concentrate. Okay? So, I hope and pray na lahat tayo dito mayroong ministry. Ministry of giving, singing, lahat. Ang dami nga na ministry ng church. Huwag niyo sabihin na walang ministry. Church has a ministry. Kaya si Apostle Paul, tinawag siya, di ba? To be an apostle. So tayo po, tinawag tayo ng Panginoon, part of this body. Ito, church na ito, spiritual body. So being part of the body, you have a calling and a ministry to God. Amen, my brother? Let's all stand and let's pray. Father, we thank you so much sa hapon nito. Salamat sa mga palaala po ninyo. As we part ways of Father, ingatan niyo po ang bawat sa amin. Ilis na pamana disgrasya. Bless your people, O God. Mga nanghihina, palakasin, karamdaman, pagalingin. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa mata niyo sa plano Kristo, sa amin niyo sa baligtas. Amen. God bless us all. Tawagin natin. Brother na JC to pray for offering.